mama ko, when I was in grade 3, 5:30 ng hapon ang uwian namin. One time, mag-isa akong naghihintay ng service ko sa classroom namin. Pumunta ako sa CR sa second floor, ngunit sarado na siya biwiden. Tumuloy ako sa 4th floor na kung saan sabi nila ay may multo. Hindi naman ako naniniwala at binalwala ko lang ang mga sabi-sabi nila. Habang nasa loob ako ng cubicle, may narinig akong kakaibang tunog sa katabing cubicle. Lumabas ako at tiningnan ko kung sino ang nasa kabila. Sang batang lalaki na naka-PE uniform. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya sa CR ng babae. Nagmaktol siya sa harap ko at panay sabi ng, ang mama ko, tara. Punta tayo sa faculty room, sabi ko. Baka mahanap namin ang nanay niya roon. Ngunit walang tao sa faculty room, umuwi na ang mga teacher. Dinala ko na lang ang bata sa classroom ko at doon kami sabay naghintay sa service. Pagpasok ko sa classroom, laking gulat ko nang makita kong maraming nakasulat sa blackboard. Nagtaka ako dahil alam kong binura ko ang blackboard bago ako nagpunta ng CR. Kinuha ko ang eraser at binura ko uli ang mga nakasulat. Nang matapos ako, umupo ako. Ang batang kasama ko'y lakad sa loob ng silid na parang hindi mapakali. Pumunta siya sa utility cabinet na lagyanan ng walis at dustpan. Pumasok siya roon, akala ko na gusto niyang makipaglaro ng tagu-taguan kaya't nagtago. Rin ako. Ngunit pagbukas ko ng kabinet, wala na ang bata. I was shocked. Hanggang ngayon hindi ko alam kung saan nagpunta ang bata. Boarding house, ang nakakatakot na karanasan na ito ay nangyari mga 4 na taon na ang nakalilipas noong ako ay sa unang taon ng high school. Ang aking mga pinsan, kapatid, at ako ay nakatira sa isang boarding house na inupahan namin mula sa isa sa mga kaibigan ng aking ina. Mayroon itong 2 palapag at 4 na silid tulugan. Sinakop ng aking mga kapatid ang silid tulugan, ang ground floor. Sa ikalawang palapag ay ang iba pang 3 silid tulugan, isang silid para sa aking mga pinsan, para sa iba pang mga boarder, at ang pinakamaliit na silid para sa akin. Nakaharap ang aking mga bintana sa kalye, at nakikita ako ng mga dumadaan mula sa kalye. Ito ay 9:00 ng gabi, hinawakan ni John ang aking mga braso at kinaladkad ako sa labas. Ang iba ko, nasa labas ang mga kaibigan na sina Clark at Jenny. Mukha silang nagulat nang nakita nila ako. Naisip ko kung ano ang nangyayari. Itinuro ni Clark ang aking silid at sinabi, kung kanina ka pa riyan, sino ang babae sa kwarto mo? Kung napunta ka rito, tapos sino nasa sa kwarto mo? Tumingin ako sa aking silid at nakakita ako ng isang anino ng isang batang babae. Mahaba ang buhok niya kaparehas sa akin, at siya ay nakaupo sa parehong lugar na naroroon ko habang nag-aaral. Lahat kami ay nagpunta upang mag-check. Hinanda namin ang aming sarili at bumilang ng 3 bago buksan ang pinto. Laking gulat namin. Walang tao doon. Bumalik kami sa labas at nang tumingala kami, wala na ang anino. Natatakot akong matulog sa aking silid ng gabing iyon, kaya tinanong ko ang aking mga pinsan kung pwede ako makitulog sa kanila. Ang mga boarder ay mayroon ding mga kakaibang karanasan sa paligid ng bahay. Isa, boarder na si Maricel, ay tumungo sa CR isang gabi nang makita niya ang isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa hagdan at nyugyog ang kanyang katawan. Si Lona, isa pang boarder, ay nakasampay ang kanyang basang damit sa bodega nang makita niya ang isang matandang lalaki nakasuot ng lumang barong sa sulok ng kwarto. Pagkatapos ay may mga bagay na mawawala tapos makikita ulit namin yung gamit kung saan namin nakita kung saan huling nakalagay. Minsan, may mga plato at ang mga baso ay mahuhulog sa mesa nang walang sinumang gumagalaw. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.